Yan, welcome. Ako nga pala si Ben. So, may problema tong laminator ko, no? Yan. Dito mga ka-printing, nawalan ng power tong aking laminator. Quap laminator to. Then, eto binaklas ko na. I-check ko yung board kung ano nangyari. Yan. Kaya madali lang yung baklasin. May tornilyo lang yung 4 sa may ilalim. Kalasin nyo lang yan. Then, i-remove nyo rin yung nasa harapan, yung panel. May 2 tornilyo yan. Alisin nyo lang. Then, check nyong maigi, no, na hindi siya nakasaksak. Pero bago nyo gawin to, no, pag nawalan ng power, i-check nyo muna yung plug mula dun sa pinagsasaksakan hanggang dun sa loob. Kasi baka minsan may putol na wire lang yan kaya walang power. Then i-check nyo rin yung power switch, no. Minsan sira din yung power switch. Maganda niyan, meron kayong multi-tester, no, para malaman ninyo yung continuity. Kung okay pa yung switch, yung power switch. Pati din yung power cord, no. Pinaklas ko na rin, no? Bala ko nang linisin lahat. Para maano static ninyo, no, hawak lang kayo sa metal part. Pero siguraduhin nyo na hindi nakasaksak yung outlet. Baka ma-ground kayo. Then iwasan na lang hawakan yung board. Yung parte na ay electronics, no, ito. Iwasan na lang, no. Kasi may static electricity yung ating katawan. Then, linis din. Ito madalas din to masira eh. Linis na natin. Na-test ko na sa multi-tester, no, okay naman yung power cord, okay naman yung power switch, no, nilinis ko ng contact cleaner, okay siya lahat. Tsaka ko pa lang siya kinungklud na ang problema ay nasa mainboard na. So, kaya ako ganun kagaling sa board level repair. Pero ito, ite-test muna natin, no. Ite-test ko kung saan nagkaroon ng problema para ma-recover ko pa itong aking mainboard. Although mura lang to sa Shopee, merong nabibili na mainboard ng Quap laminator nasa 500 to 600. Adjust natin yung dito. Sa value na to, no, adjust natin. Then try natin. Then check natin, no. Ito yung walang power. Parang may sunog dito. Ito yung okay. Check natin to. Yan, in-identify natin kung ano. Wala. Ito yung okay. Yan. Ito yung sira. Ito yung sira. Ito yung okay. Yung sa okay, tumutunog. Ito sa wala, dito sa sira, wala. Yan. Tsaka na-check ko na to kung meron bang dito, no? Kung may sirang connection. Okay naman. Ito wala naman putol, no? Pag kinano ko dito, Gamitan ko ng AI, tanong ko dito sa Gemini kung ano yung function nitong electronic component na to. Ito ay isang radial microfuse pala, no?
Tapos meron siyang rating o value na 15 amperes. Kaya siguro nung may pumutok o sunog dun sa board, pumutok yung fuse, no, maprotektahan yung buong circuit. Nung napalitan ko, panoodin nyo na lang, nung napalitan ko, Wala namang siyang putol. Yan. Yan, subukan nating palitan, no. Pagpalitin, no, kung magkakaroon ng power. Kasi okay naman. Hindi naman putol mula dito eh. Ayun, no. Ito wala. Itong okay meron. Ano okay siya, walang sunog. Ito may sunog. Maaring dumikit to sa case o yan, may nadikit na metal. Ito yung walang power, ito yung okay. Ngayon, kukunin natin to. Itong part na to. Ililipat natin dito. Natanggal ko na, no. Hindi ako ganun ka-perfect kasi mag-desoldering, tsaka hindi ganun kataas yung wattage nitong soldering iron, tsaka meron na akong nginig. Natanggal ko na. Ito yung sira. Ayan siya. Yan, natanggal ko na yung sira dito, tas ito yung replacement ko, no. Baka meron din ito sa Shopee. Natanggal na, no. Ito yung sira. Ito yung sira, tas ito yung okay. Then i-test natin, no. Ulit. Ito walang power to. Okay. Meron, no. Tumutunog siya. Tapos yung isa, wala. Wala. Pag dito, tutunog, pero wala. Etong isa, okay. Ngayon, ito ililipat ko dito. Ito ang case nito, walang power, no? Yung board na mismo yung walang power, kasi pwedeng i-check nyo muna yung switch, o kaya yung mga wire.
Hindi ako ganun ka-perfect mag ano, no, hinang. Tsaka ito, walang polarity. Nanginginig na ako, no? Kaya, ah, nanginginig na yung kamay ko. Ilagay na natin dito. Tulak lang. Huh? Yung isa, okay. Kung gusto nyong magkalikot, di kagandahan tong ano ko, mabilis matuyo. Ayan. Yan, ito wala namang problema. Hindi naman ano, parang nangitim lang. Test natin ulit. Diyan nakalagay yung value ng tester. Magkano rin itong Kaya ako ililipat to just to test kung gagana at saka na lang ako hahanap ng part sa Shopee. Tapos ang motherboard nito nasa 500 to 600. Hindi hindi nakasaksak. Plug and play lang yan, oh. Yan. Then, ikabit natin to. Yan. Then, ito. Bit natin. Then, ito yung sensor. Magalaw yung ating ano. Then, itong sensor. Kabit natin yan. Then, subukan natin, no? Plug na natin. Off mo. Tapos i-on natin. Yan, gumagana na, no? Yan, gumagana na. So, yan, nawalan ng power. Ito yung naging problema. Yan, i-search nyo na lang kung ano value nito. Yan. Tingnan natin kung umiinit. Nakaano pala eh. Umiinit naman siya. Nakaano siya. Yan, cold, hot. Yan, tingnan natin kung nakaka-laminate.
Sagad natin yung temperature. Yan. Tayo natin lang uminit. So yun lang no, pag walang power yung mainboard, ito yung problema. Yan. Pagpasensyahan nyo na yung kukuno. Kumbaga nawala na yung connectivity nito no, hindi na kasi tumutunog no. Parang nag-a-act siya as fuse. Kasi nung nagdikit no, maaaring nagdikit, tumama sa metal, pumutok na to. Yan, di ko lang alam kung ano yung value. Hindi po tayo electronic technician no, computer technician tayo. Tsaka ang computer technician hindi tinuruan ng board level. Yan. Usually format, yan, network configuration, yan, reinstall. Init na ata. Wala pa. Hindi pa ano. Hindi pa ganun kainit. Antayin natin uminit talaga. Testing na natin. Yan, nakaka-laminate na. Yan. So, yun lang. Ang problema, itong parts na to. Yan. Yan, hanggat sa muli, maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech.